Faith. Okay. Welcome. Welcome. And Like, ikaw naman nag-invite. Okay. Akala ko kapatid din niyan. Okay, welcome. Si Brother Jaime, nasa na? Nandun pa po kayo. Nagbubulay-bulay ba? Nagulat siya na siya ang exhortation ngayon eh. Ayan na talaga. Nag-direct. Okay, so magandang umaga po sa lahat. We welcome our brethren in Christ, especially po yung ating mga visitors ngayong umaga. Yung atin pong gawain o itong church ay tinatawag po na The Great Redeemer Primitive Baptist Church. And we say na The Great Redeemer kasi naniniwala po tayo na ang Panginoong Kristo lamang ang tanging may kapangyarihan na tubusin ang kanyang mga tupa at kasama po tayo dyan. Okay? Kaya po sa tuwing tayo po ay nagtitipon, nais po nating ibigay ang papuri at kaluwalhatian sa ating Panginoong Kristo. So, as we worship this morning, kung napapansin nyo, lalo po sa mga bisita natin, wala po tayo masyadong gamit. Okay? This is a house church. House church kapag Sunday, tapos tirahan naman pag Monday hanggang Sabado. So, here sa atin pong pagtitipon, hindi po tayo gumagamit ng mga musical instruments kasi naniniwala po tayo na sa New Testament, kung babasahin po natin from the book of Matthew down to Revelation, ay wala pong itinuturo na sa pagsamba dapat gumamit ng mga musical instruments. Ang tinatanggap po ng Panginoon ay yung music po, yung mga awitin na nanggagaling sa puso ng kanyang mga anak. Okay? Hindi po yung tugtugan na nanggagaling po sa gawa ng kamay ng tao. So, ang sabi sa Pilipino daw, bigyan mo lang daw ng microphone ay hihirit daw yan o bibirit daw yan sa video. Okay? May boses man o wala, nasa tono man o hindi. Okay? Ito pong pag-aawitan po natin, okay? Ang tinitingnan po ng Panginoon unang-una ay yung pusong nagpapasalamat sa lahat ng kanyang kabutihan. Kaya, huwag po kayong intimidate o huwag kayong manghina kung sa tingin nyo ay yung boses nyo ay kailangan pang iayos. Okay? Hindi po yan ang pinakaunang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung puso po natin. Okay? So, just to give you an overview sa atin pong pagsamba, ito po ay kasama po dito yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, yung pananalangin, yung pag-aawitan, yung pangaral ng kanyang salita, at bibigay po ng ating mga pasasalamat sa Panginoon, and then later on, meron po tayong lunch. Okay? So at least alam niyo yung flow ng ating service. So to worship the Lord, I'd like to call on Brother Ray sa pag-start sa ating opening prayer, and then to be followed by Brother Jaime para sa exhortation. Brother Ray? Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang banal at makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nag-aalay ng pasasalamat at pagpupuri sa inyong katapatan, Panginoon, bilang ebidensya po na tinipon mo po kami ulit sa bahay-sambahan na ito upang magsamba, makinig ng iyong mga aral, at magbibigay po ng papuri at pasasalamat sa iyo. Kami po ay nanalangin, Panginoon, na bigyan mo po kami ng wisdom, bigyan mo po kami ng inyong
pagpapala, Panginoon, na lahat po ng aming gagawin ay maging kalugod-lugod po sa inyo, at lahat po ng makikinig namin, maririnig namin na yung mga pangaral at salita ay makapagbigay po ng kabutihan sa puso namin, makapagpakita po kami ng kabutihan sa alang-alang po sa inyong pangalan, at nawa po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Humingi po kami ng iyong gabay para po sa mga ngaral ng inyong salita, na bigyan niyo po sila ng talino, bigyan niyo po sila puspusin niyo po ng banal na espiritu, Panginoon, upang lahat po ng kanilang may pangaral at may bahagi po sa sambahan na ito ay naaayon lamang sa iyong salita at naaayon sa iyong kalooban, at sa mga maaabot ng salitang ito, Panginoon. Ikaw nawa ang maganda ng aming puso, ng aming isip, at ng aming buhay, Panginoon, na ito ay taos-pusong matanggap at may apply po sa buhay namin bilang mga Kristiyano. We pray, Lord, for your presence in our midst. We pray for your guidance. We pray for your glory to be upon us today, Lord, sa pagsamba na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, let's call on Brother Jaime po sa ating opening scripture. Good morning po sa lahat. Para sa atin pong exhortation, so buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 113 verse 1 to 9. Psalm 113 verse 1 to 9. Okay na po. So, pakisabayan po ako sa pagbabasa. So, Psalm 113 verse 1. Praise ye the Lord, praise ye servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. The Lord is high above all nations, and glory above all. Who is like unto Lord, like who dwelleth on high, who humbled himself to behold the things that are in heaven, raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up me out of the dunghill, that he may set him with princes, even with the princes of his people. He maketh the barren woman to keep house, and to be the joyful mother of children. Praise ye the Lord. So, salamat po sa salita ng Diyos. So, dito sa Psalm 113, so sinasabi dito na actually walang oras yung pagsamba natin sa Panginoon. Kahit yung pagpipray natin, hindi siya parang pagkain na 3 times a day. So, umaga, tanghali, gabi. So, hindi siya ganun. Every time na kahit may problema tayo, pwede tayong magdasal. Actually, kahit wala tayong problema, pwede tayong magdasal. Pwede tayong magpasalamat sa Kanya. So, verse 4, sinasabi doon, the Lord is high above all nations, and His glory above the heaven. So, sa verse 6, sinabi niya din, who humbled himself to behold the things that are in heaven and in the earth. So, si Jesus Christ, di ba siya yung creator natin? Actually, maganda yung nasa paradise siya kasi nasa langit siya. So, bumaba siya dito sa lupa. Actually, para maging katulad natin. So, alam nyo ba kung anong ibig sabihin nun? So, tayo, para sinabi kasi sa Bible na ang tao ay hindi katulad ng Panginoon. Parang uod nga lang daw tayo, sabi sa Biblia eh. Pero si Jesus Christ bumaba dito sa atin para maging katulad natin. So, yung kapangyarihan niya, although ano siya, tawag dito, fully God, fully man, lumebel siya sa katulad natin. So, dapat iwasan natin na maramdaman na kung may kakayahan man tayong iba, halimbawa, meron tayong
posisyon o kapangyarihan sa kung saan may pera tayo, hindi dapat natin isipin na pumapantay tayo sa Panginoon, kasi siya nga nasa paraiso na siya pa yung creator natin. Bumaba pa siya dito para lang maging kapantay natin. So sabi sa verse 7, He raised up the poor out of the dust and lifted the needy of the dunghill. Verse 8, that He may set him with princes, even with the princes of His people. He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of the children. So nung bumaba dito si Jesus Christ, marami siyang milagrong ginawa. Katulad niyan, si Rachel na isang balo sa kwento noon sa Bible. Si Rachel isang balo, kahit balo siya, sa milagro ng Panginoon, nagkaroon siya ng anak. Tapos ano ba tawag dito? Si Joseph, siya yung isa sa marami silang magkakapatid, na kung saan galit sa kanya o inggit sa kanya yung mga kapatid niya. So pinagtulungan siya. So anong nangyari kay Joseph? 'Di ba, binenta siya, kung saan siya napunta. Pero yung ginawa pala ng mga kapatid niya, yung pala yung paraan ng Panginoon para mag-lead, para ano man tawag dito. Kasi si Joseph binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon para mag-lead. So yun yung, although dumanas si Joseph ng kahirapan, ay yun lang yung paraan ng Panginoon. Pero lahat ng to, sabi nga ni John the Baptist, hindi ito yung main reason bakit bumaba dito si Jesus Christ. Ilang beses sinabi ni John the Baptist, 2 beses niyang sinabi na ang Panginoon daw ay ang Lamb of God. Siya yung the one who will take away the sins of the people. Yun ang sabi niya. So may napanood nga ako na pelikula sa Netflix. Habang pinapanood ko siya, parang nagiging highlight kasi yung milagro na ginagawa ng Panginoon. Nakakalimutan na natin kung bakit siya bumaba. So bumaba siya dito, bakit? Kasi nga siya yung tinatawag na Lamb of God. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng Lamb of God? Pag sinabing lamb, ang purpose lang nun, mamatay. Yun lang yung purpose. So minsan kasi natatakpan ng mga milagrong ginagawa ng Panginoon yung purpose bakit siya nandito. Nakakalimutan na ng mga tao na pumunta siya dito para mamatay, para sa kasalanan natin, para tubusin tayo. Sa Day of the Pentecost, sabi ni Peter, nireceive ng mga apostoles yung Holy Spirit after ni Jesus Christ bumalik sa langit. So 3,000 na tao yung nagsabi na sila ay magre-repent, tumanggap sa Panginoon. So yung pagtanggap nila sa Panginoon, 2 regalo na agad yon. Number 1, yung forgiveness sa lahat ng kasalanan na ginawa nila, at pangalawa, yung gift ng Holy Spirit. So yung gift ng Holy Spirit, oftentimes hindi natin, kasi parang laging God the Father tapos God the Son. So hindi natin masyadong napagbibigyang pansin yung Holy Spirit. So ano yung Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon? So number 1, ano bang purpose ng Holy Spirit? Yung Holy Spirit, ito yung nagdadirect sa atin. Nagdadirect sa ating mga Kristiyano sa mabubuting gawa. So isa pang purpose ng Holy Spirit, pag nagdadasal tayo at di natin alam kung anong gusto nating sabihin, yung Holy Spirit yung nagsasabi sa atin na ito yung sabihin mo. So ito yung hilingin mo, or kung gusto mong magkumpisal sa kasalanan mo through prayer, pwede rin. So ang isa pang purpose ng Holy Spirit, itong Holy Spirit kasi nagpo-provide, nagga-guarantee na meron tayong kaligtasan. Binanggit yan sa Ephesians chapter 4 verse 30 and sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 40. Pwede nating basahin, sis. Ephesians 4 chapter 4 verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Tapos po sa
Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. In whom you also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. So, yung binigay sa atin na, tawag dito, na kaligtasan ng Panginoon. So, binigay niya yun ng libre sa atin. So, wala pong bayad yun. So, sa kabila ng lahat ng yun ng binigay sa atin ng Panginoon, dapat araw-araw tayong magbigay ng papuri sa Kanya, lagi tayong magdasal. Kung meron man tayong mga problema, kahit walang problema, patuloy natin siyang sambahin. Lagi tayong magbasa ng Biblia. So, sa ating first song leader, Brother Liam. Morning sa lahat. Our first hymn is hymn number 318. Take time to be holy. Take time to be holy. Hymn number 318. Ready, sing. Take time to be holy, speak of with the Lord, abiding in always, and feed on His word. Make friends of the children, help those who are weak, forgetting in nothing His blessings to see. Great time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like Him thou shalt be. Thy friends in thy conduct His likeness shall see. Take time to be holy, in Him be thy guide, and run not before Him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow the Lord, and looking to Jesus, still trusting His word. Take time to be holy, becoming thy soul. Each thought and each motive beneath His control. Thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Our next hymn is hymn number 57. Victory in Jesus. I heard an old
old story. Hymn number 57. Ready, sing. I heard an old story. Our Savior came from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and saw the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about his healing, of his cleansing power revealing, how he made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, Dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion he has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing, and the old redemption story. And some sweet day I'll sing out there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me ere I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Let's now call on Brother Ethan for more hymns. Morning po sa lahat. Our next hymn is hymn number 228. 228. What a day that will be. There is coming a day when no heartaches shall come. I'm number 228. Ready now, sing.
There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears shall dim the eyes. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Our next hymn is hymn number 464. 464. Leave it there. If the world from you withhold of its silver and its gold, if the world, from number 468, ready now, sing. If the world from you withhold of its silver and its gold, and you have to get along with meager fare, just remember in his word how he feeds the little bird. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, he will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, he will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. When your enemies assail and your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will make a way for you and he'll lead you safely through. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, he will surely
Take your burden to the Lord and leave it there. When your youthful days are gone and old age is stealing on, and your body bends beneath the weight of care, He will never leave you then, He'll go with you to the end. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. Thank you. May I call on Brother Rod? May I call on Brother Rod for the scripture reading? Magandang umaga po sa atin lahat. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ng Mateo Mateo 5 verse 1 to 20 sa Tagalog po. Sa verse 1, sabay-sabay po tayo. Sa verse 1, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsisilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binukan niya ang kanyang bibig, at tinuruan sila na sinasabi, mapalad ang mga pagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad ang mga nanghihirapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang mga maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapalad ang nangagugutom at nanguuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahahagin, sapagkat sila'y kahahabagan. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga mapagpagyapa, sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo, pagkat kayo ay inulimura, at kayo ay pinag-uusig, at kayo ay pinagwiwikaan ng isaring masasama, na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo, at mga gasayang totoo, sapagkat malaki ang ganti ninyo sa langit. Sapagkat gayon din ang kanilang pagkakausig sa mga propeta na nanguna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit ang isang asin ay bumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang, kundi ang upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinapangingasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi at talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong isipin kayo naparito at sirain ang kautusan, ang mga propeta. Ako'y naparito kundi upang sirain, kundi upang ganapin. Sapagkat katotohanang sinabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin utang sa kaharian ng langit. At ituro ito dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo
na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at fariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon. Ito pong ating pong pag-aaralan ang gustong ipahayag o ituro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At sa verse 1 po, mapapansin po natin dito, sabi niya dito, pagkakita nila sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok, at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. So mapapansin po natin dito na ang tagapagturo dito o ang magtuturo ay ang mismong Panginoong Jesucristo. So kakaiba po talaga ito sa mga eskriba or mga fariseyo na nagtuturo nung araw na yan. Kasi ang Panginoon mismo ay, ang Panginoong Jesucristo mismo ay may kapangyarihan, at siya yung siya mismo, nanggagaling mismo sa kanya yung kanyang tinuturo. Samantalang yung mga dating nagtuturo or yung mga eskriba at mga fariseyo nung panahon na yun, binubuklat po nila yung libro, at kung ano yung nakalagay po dun sa libro, yun mismo yung dinidiscuss nila. So malaki po yung pagkakaiba talaga sa paraan ng ating Panginoong Jesucristo na magturo ng panahon yun. At nag-umpisa siyang magturo po sa mga tao. Ang Panginoong Jesucristo nung time na yan ay talagang sinundan po siya ng mga tao na marami na galing sa iba't ibang mga lugar. At mapapansin natin po na ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya talaga namimili ng tinuturuan, no? Kahit sino po yung gustong makinig, sino diyan yung mga, hindi po lahat ng sumunod doon or pumunta doon para makinig ay talagang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. May mga ibang mga tao din po na pumupunta lang doon para masaksihan lang, o hindi talaga sila tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ganyan din po sana tayo sa mga Kristiyano na kagaya natin, na hindi po tayo dapat namimili ng kung sino ang ating bahagian ng salita ng Panginoon, diba? Hindi tayo dapat porket hindi ka komportable sa taong yun ay hindi mo na siya babahagian ng salita ng Panginoon. Hindi po ganoon, di ba? So nag-umpisa ang ating Panginoon sa verse 3. Sabi niya dito, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So pag tayo pala ay mapagpakumbabang loob, mapapasama talaga tayo sa pangako na yun ng Panginoon sa atin. Mapapasama talaga tayo sa kaharian ng langit, no? So ang mga mapagpapakumbabang loob na to, sila yung madaling matuto. Mapagpakumbabang loob, tawag nito, willing talaga na makinig sa salita ng Panginoon. Sila yung nag-grow sa mga katuruan ng Panginoon, kasi willing talaga sila. Hindi sila hindi sila mayabang o ano. Hindi yung purpose nila ay makipagdebate. Hindi po 'yun. Gusto lang nila makinig talaga, at nagpapakumbaba sila upang madagdagan yung kanilang kaalaman. Yan po yung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa kanyang sinabi dito. At pang-apat na katangian ng isang mapalad. Kasi tinuturo talaga sa atin ng Panginoon dito ang tunay na mapalad. Kasi ang hindi lang po kasi kung titignan natin yung meaning talaga ng mapalad ay sa simpleng pag-explain ay masaya, di ba? Kung tayo mapalad, masaya tayo. Pero itong tinuturo ng ating Panginoon sa atin ay talagang ito yung tunay na mapalad na Kristiyano talaga. Ito yung tunay na natin, yun. Tunay na mapalad. Okay. So sabi niya dito sa 4, mapalad ang nangaghahagpis sapagkat sila'y aaliwin, sabi ng ating Panginoon. Ito pagka nangaghagpis kasi, nakikita nila yung kahalagaan ng Diyos, o nakikita talaga ni, 'di ba, pagka naghagpis ka, 'di ba, may kasalanan ka o may gusto kang ihiling sa Panginoon, at umiyak ka, nagdasal ka sa Panginoon, talagang
dinidibdib mo talaga yung ano, talagang seryoso 100% talaga na alam mo nandiyan ang Panginoon at kinakausap mo siya. Tunay na tunay yung paghiling mo sa Panginoon, yung pagdasal mo ng Panginoon o hingi mo ng tawad sa Panginoon. Yun pong dito sa 4. Then punta naman tayo sa 5. Sabi niya dito, mapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So ano nga ba yung binanggit ng ating Panginoon dito na maaamo, no? Yung mga taong hindi umiiwas sa salita ng Panginoon. Diba, pag nakikita natin nga, andyan si pastor, diba? Yung mga may mga ganito hindi naman hindi ko inaano na sa atin po 'yun. Pero may mga taong pag nakita nila na nandiyan yung nagbabahagi ng salita ng Panginoon, umaalis sila kasi nandiyan na naman, boring to, mga ganyan. Hindi nila nakikita yung kahalagaan ng salita ng Panginoon, no? So dapat pala sa ating Kristiyano dapat maamo tayo lalong-lalo na sa salita ng Panginoon. Dapat nga sabi nga dito sa madadaanan natin mamaya, ay nangagugutom tayo sa katwiran ng Panginoon. So napakagandang aral po ito na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, no? Dapat tayo ay maging maamo. Kaya nga ibinigay sa atin 'yo, di ba? Sa ating mga bagong baptized po, binigay sa atin yung ating mga Biblia. Sabi ko kanina yung kailangan nating dalhin kasi sayang naman, di ba? Maganda pa naman yung Biblia na naibigay sa atin. Sa akin nga galing lang sa Shopee to, pero binabasa ko pa rin. Diba? Sayang. Diba? Kailangan dalhin natin at pahalagaan natin yung binigay sa atin ng Panginoon. Okay. Sa 6 naman, sabi niya dito, mapalad ang mga nangagugutom at nangaguuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ito na po. Yung mga taong nangagugutom, alam niyo po, nung una na nagbabasa ako ng Bible, sabi ko, hindi ko masyadong naiintindihan. Hindi ko nga na-memorize yung mga part ng Biblia na binabasa ko. Pero nare-recall ko minsan. At nadaanan ko yan, mga ganyan. Hindi ko alam kung saang verse man, pero unti-unti talaga nadadagdagan yung kaalaman natin sa Biblia pag nagbabasa tayo ng Bible. Kailangan pag may mga nagsi-share ng mga salita ng Panginoon, may mga gawain sa simbahan, at may magtuturo, dapat may eager tayo na gusto nating pakinggan. Ano kaya ang bagong balita? Ano kaya ang hindi ko pa alam? Dapat dagdagan ko yung kaalaman ko sa pakikinig sa salita ng Panginoon, di ba? Yung mga karunungan, di ba? Lagi tayong nagdadasal. Sabi ko nga noon, lagi akong nagdarasal na sana ako rin magkaroon ako ng karunungan para magbahagi man lang ng salita ng Panginoon sa harapan. Pinakinggan ng Panginoon. Ginamit niya ang ating pastor. Kaya hindi ko talaga tinanggihan kasi biyaya yan eh. Biyaya na magbahagi ka ng salita ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, sabi ng ating pastor, granted. Pero hindi yun totoo yun. Ang naghaplos sa kanya o nagsabi sa ating pastor na magbahagi kami ng salita dito sa harapan ay ang Diyos. Ginamit niya po ang ating pastor. Okay? Sa 6 naman, sabi niya, mapalad sa 7 pala. 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mahabagin. Ang pagkaalam ko dito sa mahabagin is may malasakit ka, no? Malasakit sa kapwa. So kung yung mga taong may napansin nyo naman, di ba? Ito isa sinyalis, pag ikaw ay mahabagin, sinyalis yan na ikaw ay Kristiyano. Sinyalis yan na binigyan ka ng Panginoon ng ilaw. At yung ilaw na yan ay nire-reflect mo sa iyong mga kapitbahay, mga tao sa paligid mo, di ba? Sabi nga ng Panginoon, siya ang ilaw. Pero sabi rin ng Panginoon, tayong ilaw, di ba? Alam niyo po yung moon, tingnan niyo po yung buwan. Yung buwan po, iniilawan yan ng araw. Pero hindi natin nakikita yung araw. Ngayon yung moon na yon, nagkakaroon din ng ilaw at yung reflection ng moon ay binibigay niya sa atin. Ganun po dapat tayo bilang isang Kristiyano. Kung ano yung binibigay ng Panginoon sa atin na ilaw, i-reflect natin sa iba. Hindi po tayo ang dapat tawag nito, hindi po tayo dapat ang magpa-affect sa kanila, kung dapat tayo ang magbigay ng ilaw sa kanila, di ba? Yung kabutihan na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang karunungan ng ibinibigay sa atin ng Panginoon, ang mga magagandang balita ng Panginoon.
Sabi sa number 8, mapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, bagamat tayo ay tao lang po, alam natin na hindi tayo talaga perfecto, no? Hindi talaga, pero at least malinis ang ating mga hangarin. Diba? Ang Panginoong Jesucristo lang talaga ang malinis talaga na 100%, 101% na malinis talaga siya. Tayo ay nakakagawa tayo ng kasalanan. Pero kaya nga tayo nagdadasal kaya nga tayo binigyan ng ng Panginoon na pwede tayong humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon kasi hindi talaga, ang tao talaga is makasalanan yan bawat oras. Pero dapat bawat oras din alam mo na nandyan ang Panginoon sa tabi mo para makaiwas ka talaga sa mga mabibigat na kasalanan. Sa 9 naman, sabi dito, mapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Sino ba yung mga gumagawa ng kapayapaan dito sa ating lugar? Di ba po ba nakikita natin mga pulis, diba? Yan, mga barangay. Gumagawa po sila ng checkpoint o para mapayapa yung ating city or ating lugar. At sabi ng Panginoon, tayo, bagamat kahit ni bawat isa sa atin ay pwede tayong mapagpayapa o magbigay ng kapayapaan sa ating lugar. Sa pinapakita natin, di ba? Hindi po tayo dapat pumapatol sa mga marites o mga di ba? Huwag tayong manggatong. Pag may nabasa ka sa online na mga ganyan, huwag mong gatungan. Huwag mong gatungan para makagawa ka ng kapayapaan. At di ba? Pag nakita kang bata diyan na nag-aaway, suwayin mo, turuan mo sila, hindi po dapat ganyan ang ginagawa. Yun po ang pag ganoon ang karakteristik mo, sinyalis na yan na isa kang Kristiyano talaga at sumusunod ka sa yapak ng ating Panginoon at ikaw yung taong binigyan niya ng ilaw na nakikita rin ng mga katabi mo at yan din ang susundin sa iyo kahit na hindi ka marunong sa harapan ng pulpitong ito, halimbawa hindi ka marunong pero yung ginagawa mo sa buhay mo ay puro nanggaling sa Panginoon o puro kabutihan na mga itinuturo ng ating Panginoon. Isa ka na doon na nagbibigay ng ilaw sa kanila kasi siguro itong taong ito ay nagsisimba. Siguro itong taong ito ay kasi nakikita sa kanyang buhay na hindi siya gumagawa ng kasalanan. Hindi siya nagiinom, hindi siya naninigarilyo. Magaganda yung mga lumalabas sa kanyang bibig, di ba? At nagsisimba rin. Hindi mo naman kailangan sinasabi na ako nagsisimba ako kasi nakikita nila. Yan sa isinasabuhay mo yung kung ano yung mga napapakinggan mo sa church. Punta naman tayo sa 10. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So biglang lumabas ang pinag-uusig na naman, no? So ito po ang challenge sa atin. Talaga pag nagtuturo ka talaga ng mga salita ng Panginoon may mga pag-uusig talaga na mararanasan mo. Minsan makatsamba ka dyan ng lasing, papauwiin ka pa, pagsasalitan ka ng masama, doon ka na nga boring yung mga sinasabi mo, ganyan. May encounter mo talaga, nakasulat po yan sa Biblia. Pero dapat hindi tayo natatakot. Itayo natin ang ating Panginoong Jesucristo, ipaglaban natin yung kanyang katwiran, yung katuruan. Dapat sila ang makinig sa atin, hindi tayo ang makinig sa kanila, diba? Tayo ang ginamit, kaya dapat tayo magpagamit tayo sa ating Panginoong Jesucristo para sa pagbahagi ng kanyang mabubuting balita. Sa 11 naman, sabi niya, mapalad kayo pagka kayo ay inaalimura at kayo'y pinag-uusig. Ulit na naman, mayroon na naman pinag-uusig dito. At kayo'y pinag-uwikaan ng sari-saring masasama at pawang kasinungalingan dahil sa akin. So, mapalad pala talaga tayo pagka tayo'y nag-stick talaga dun sa gustong ituro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Magpapagamit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung mga kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong matuakot kung tayo man uusigin. Example ng mga inuusig din minsan ay nababalitaan tayo, di ba, sa mga ibang country o mga ibang lugar, lalo na sa dito sa Saudi Arabia. Pag Kristiyano ka talaga, hindi ka nga makapag-share ng salita ng Panginoon dahil napakabigat yung punishment na matatanggap mo doon. Kaya sikretan talaga mga
secret talaga yung way na paano sila mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi uusigin talaga sila pag once na nalaman ng ano na ganun. Sa 12 naman, sabi dito, mga galak kayo at magagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti ninyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pag-uusig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So, alam niyo yung mga galak tayong totoo. Dito kasi dapat masaya ka pag pag ginagawa mo yung mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Panginoon, yung mga kabutihan ng Panginoon. Dapat masaya tayo, di ba? Mga taong merong silang mga kakayahan, di ba? May mga tao nga na mayroon na silang mga pera, pero nagpapakamatay pa rin sila. Kung naalala niyo po kung nabalitaan niyo po yung nangyari sa ibang bansa na taga Pilipino nagpakamatay. Wala na siyang hanapin iba eh. Nasa kanya na lahat. May pera. May itsura, may ano lahat. Pwede siyang mag-aral kahit saan. Wala siyang hanapin iba, pero bakit siya nagpakamatay? Kasi nga, so napaka-importante na tayo ay bilang isang Kristiyano ay tunay tayong masaya kung ano ang meron tayo, kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin. Dahil ang tunay na kasiyahan po ay nasa Panginoon. Wala po sa mga makamundo o mga bagay na tawag ito, wala sa pera o mga bagay na kung meron kayo dito sa mundong ito. Sa 13, sabi niya dito, kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano paman kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Maganda rin dito, alam niyo po yung pag nagluluto kayo, alam niyo po yung asin. Yung asin po ay pinakamagandang sangkap po yan. Ayan ang pinaka-importanteng sangkap pag kayo nagluluto. Yung alat niya talaga, nandiyan talaga. At nung unang panahon daw, wala nga pong ref nung unang panahon, no? Ang asin na yan, ayan ang ginagamit nila para mag-preserve ng mga karne, mga ulam. Pag yung sa probinsya kasi namin ginagamit din po yan eh. Yung karne ng baboy, nilalagyan namin ng asin at binibilad namin sa araw. Yung karne na yan, pag once na pumasok na diyan yung sa mga ilang araw mo na binibilad, hindi na yan masisira kahit na ilang buwan pa yung aabutin yan. So, hindi siya magastos sa kuryente. So, ganyan po tayo na bilang isang Kristiyano. Meron tayong asin at nakakapagbigay tayo ng influence sa ating paligid. Tayo ay nag-i-influensya. Yung pag niluluto mo, lagyan mo ng asin yan. Yung lahat yung gulay doon, mga karne, magkakaroon ng alat. Ganyan po tayo dapat. Tayo ang ginamit ng ating Panginoon na asin. Kaya tinawag niyang tayo ay isang asin. Dapat na-influensyahan natin ng ating unang-una nga na dapat nating turuan ay ang ating pamilya. Kung ano po yung nasa loob ng ating bahay, ay yun ang una nating bahagian ng salita ng Panginoon bago tayong magbigay ng bago tayo magbigay ng mag-share ng salita ng Panginoon sa labas. Dapat sa loob ng bahay walang naiiba sa inyo. Hindi pwedeng ako ay isang Kristiyano, yung asawa ko isang Muslim. Hindi po pwede 'yon. Di ba? Kailangan lahat po kayo doon ay iisa. Di ba? Kailangan yung ilaw, sila muna yung papailawan mo bago ang iba. Di ba? Kailangan mo ayusin muna dun sa loob ng bahay mo para masaya kayo at magtulungan kayo na mag-share ng salita ng Panginoon sa labas. Number 14, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. O nga po naman, no? Itong, di ba, ang isang city, pag nakita nyo po sa Baguio, yung mga bahay po ay nakatayo sa tuktok ng bundok. Nakikita mo, paggabi, nakikita mo talaga yung ilaw sa tuktok ng bundok. Hindi mo talaga siya maitatago. Ganyan ang ating pagka-Kristyano. Hindi natin maitatago. Dapat natin ipakita o ilabas. No? Yung ating ilaw, i-share natin sa iba. Kasi sabi ng Panginoon, ako ang ilaw. Sabi ko kanina, hindi ko kung anong verse yun eh. Ako ang ilaw, sabi niya. Pero pagka sino man ang sumunod sa akin, sabi ng Panginoon, ay magkakaroon ng ilaw. At
tayo po yun, nagkaroon tayo ng ilaw at yung reflection ng ating ilaw ay pwede nating i-share sa iba para magkaroon din po sila ng ilaw. Di ba? Turuan natin sila. Kaya nga sinabi ko kanina, sa pagsunod mo pa lang ng mabubuting gawa ng Panginoon, hindi ka gumagawa ng masama, napakaganda yung mga layunin mo sa buhay, hindi ka sumasama sa mga barkada mong alam mong mapapahamak ka, nasa iyo na yung ilaw na sinasabi ng Panginoon. Nai-impluwensyahan mo na yung mga nasa paligid mo. Dapat tayo magbigay tayo ng impluwensya. Dapat tayo nakakapag-share tayo or to influence other people ng magandang impluwensya, yung galing sa Panginoon. Tapos sa number 15 naman, hindi rin nga pinaniningasan sa isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga nasa bahay. Sino nga ba naman talaga ang taong sisindihan mo yung ilaw tapos nilagyan mo ng takip? O sisindihan mo yung ilaw, nilagay mo sa loob ng kahon? Hindi naman, yun, di ba? Kaya mo nga sisindihan yung isang ilaw at ilagay mo sa tamang lagayan para magamit mo yung kanyang ilaw. Di ba? Kagaya sa ating pagka-Kristyano, kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po tayo nandito ngayon at nakikinig sa salita ng Panginoon para mai-apply natin yung ating mga natutunan sa ating paligid, no? Hindi yung paglabas mo dito, hindi mo na maalala kung ano ba yung tinuro sa iyo sa church na yan. Diba? Dapat nating ibahagi din sa iba yung natutunan natin. Huwag nating itago kung ano yung kaalaman natin. Huwag nating itago yung ating magagandang gawa. Sure. Kailangan natin i-share sa iba. Bilang isang Kristiyano, tulungan natin ang ating Panginoon, magpagamit tayo sa ating Panginoon para maikalat natin ang kanyang mga balita, mabuting balita. Para lumiwanag ang ating kapaligiran. Para mabawasan yung mga taong na naliligaw po ng landas. Kailangan tayo ng ating Panginoon. Okay. Lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makakita nila ang iyong mabubuting gawa. Sa 17 naman po sabi niya dito, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Ang kautusan ng mga propeta, ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. So, ang binabanggit siguro ng ating Panginoong Jesucristo dito nung yung Old Testament. Sabi niya, hindi ako naparito para sirain yung sa kasulatan, kundi upang ganapin. Di ba? May mga kasi diyan nakasulat na darating talaga ang ating Panginoong Jesucristo para iligtas tayo sa kasalanan. So, siya na po yung katuparan ng yung mga nakasulat sa Old Testament na pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi niya po sinisira yung kasulatan na yan pagkus kanyang ginanap o gaganapin. So, hanggang sa kasalukuyan. So sa 18 naman sabi niya dito, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na hanggang sa mawala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. So ang nakasulat po dito sa libro na to, itong salita ng Panginoon, ay hindi dapat pinapalitan. So kaya lahat po yung mga natutunan natin dito ay dapat nanggaling po sa Biblia. Kaya kung tayo ay sa primitive o sa church na ito, huwag na tayong palipat-lipat ng kasi nasisira po yung talagang karunungan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung dapat stick lang tayo dun sa kung ano yung pinapag-aralan natin para hindi tayo maligaw. Kasi marami pong nagtuturo talaga na ililigaw ka talaga kasi nakasulat po yan sa Biblia. Kaya kung saan ka po talaga, doon ka talaga. Sikapin mong pag-aralan at pakinggan kung ano yung tinuturo sa iyo ng iyong church. Hindi na natin kailangan manood pa ng mga iba't ibang religious sa iba't ibang sa social media para lang di ba? Kasi masisira po yung karunungan na tinuturo sa atin. Magbasa na lang po tayo ng Bible at i-check natin yung pinapag-aralan natin sa simbahan kung nandun ba yung
napapakinggan natin sa Bibliang yan. Sa sabi niya dito, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo na hanggang sa 19 naman, kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kaliit-liitang utos na ito ay at ituturo ito sa mga tao ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. So yan nga po, mahigpit na pinagbabawal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na hindi natin pwedeng dagdagan at hindi natin pwedeng bawasan ang nakasulat po sa kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa 20 naman, sabi niya dito, ito po yung pinakahuli, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kung hindi hihigit ang iyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at pareseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kung hindi hihigit sa mga iskriba at sa mga pareseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit? Diba? At itong pong mga iskriba at mga pareseyo, sila po yung tagapagturo din ng panahong yon. Ngunit ang problema sa kanila, tama naman po yung kanilang itinuturo, galing naman po sa Bible, no? Pero hindi nila sinasabuhay kasi yung mga tinuturo nila. Taliwas po dun sa tinuturo nila, dun sa kanilang mga gawa. Marami silang kasalanan na ginagawa nung time na yon, nung panahon. Kaya nasabi ng ating Panginoong Jesucristo ito. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo nga, nabasa ko rin. Sabi niya, pakinggan nyo lang kung ano yung tinuturo nila, pero yung kanilang mga ginagawa ay huwag nyong tularan. Ang po sinabi ng ating Panginoon. At hanggang dito lang po, at maraming salamat. Tawagin ko po si Brother Liam para sa ating hymns. Okay. Our next hymn is hymn number 474. 474. Yes. 474, he whispers sweet peace to me. Sometimes when misgivings darken the day, sometimes when misgivings darken the day. Hymn number 474, ready now, sing. Sometimes when misgivings darken the day, and faith I cannot see, I ask my dear Lord to brighten the way. He whispers sweet peace to me. He whispers sweet peace to me. He whispers sweet peace to me. When I am cast down in spirit and soul, He whispers sweet peace to me. I could not go on without Him, I know. The world would overwhelm my soul. For I could not see the right way to go when temptation o'er me rolled. He whispers sweet peace to me. He whispers sweet peace to me. When I am cast down in spirit and soul, He whispers sweet peace to me. I trust Him through faith, by faith hold His hand, and sometimes my faith is weak. And then I ask Him to take on command. It seems that I hear Him speak. He whispers sweet peace to me. He whispers sweet peace to me. When I am cast down in spirit and soul, He whispers sweet peace to me. He speaks in a still small voice, we are told, a voice that dispels all fear. And when I'm in doubt or troubled in soul, that still small voice I can hear.
soul. He whispers sweet peace to me. Thank you. May I call on Elder Dan for the sermon today? Wait lang. Okay, tayo po ay dumako sa ating pag-aaral ng umaga. And let us open our Bibles to 1 Samuel chapter 12. Okay, itong mensahe po ito ay para po sa mga bawat anak ng Panginoon na tunay pong may pagkagutom at may pagkauhaw po sa katotohanan. Okay? 1 Samuel chapter 12 verses 6 to 25. 1 Samuel chapter 12 verses 6 to 25. Okay? Ang sabi po dito, and he said unto them, the Lord is witness against you, and his anointed is witness this day, that ye have not found aught in my hand. And they said, he is witness. And verse 6, and Samuel said unto the people, it is the Lord that advanced Moses and Aaron, and that brought your fathers up out of the land of Egypt. Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord of all the righteous acts of the Lord, which he did to you and to your fathers. When Jacob was come into Egypt, and your fathers cried unto the Lord, and the Lord sent Moses and Aaron, and which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. And when they forgot the Lord their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the host of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab, and they fought against them. And they cried unto the Lord, and said, we have sinned, because we have forsaken the Lord, and have served Baalim and Ashtaroth. But now deliver us out of the hand of the enemies, and we will serve thee. And the Lord sent Jerubbaal, and Bedan, and Jephthah, and Samuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and ye dwelled safe. Verse 12, and when ye saw that Nahash, the king of the children of Ammon, came against you, ye said unto me, nay or no, but the king shall reign over us, when the Lord your God was your king. Now therefore, behold, the king whom ye have chosen, and whom ye have desired, and behold, the Lord hath set a king over you. If you will fear the Lord, and serve him, and obey his voice, and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. But if ye will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your fathers. Now therefore stand and see this great thing which the Lord will do before your eyes. Is it not wheat harvest today? I will call unto the Lord, and he shall send thunder and rain, and ye may perceive and see that your wickedness is great, which ye have done in the sight of the Lord, in asking you a king. So Samuel called unto the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. And all the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, and that we die not. For we have added unto all our sins this evil, to ask us a king. And Samuel said unto the people, fear not, ye have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. And turn ye not aside, for then should ye go after vain things, which cannot profit nor deliver, for they are vain. And the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you his people. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord and serve him in truth with all your heart, for consider how great things he hath done for you.
But if ye shall still do wickedly, ye shall be consumed, both ye and your king. Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, pakiusap po namin na bigyan niyo po kami ng puso na may kaamuan, Panginoon, at kababaan loob na tanggapin ang inyong salita at pag-iisip, Panginoon, na bukas at nais na magpasakop dito. Tulungan niyo po ako at itong aking mga kapatid kay Kristo. Sa kanyang pangalan, ito po ang panalangin. Amen. Okay. So, background lang po sa mga first time na dumalo, no? Ito pong ating binabaybay sa Book of Samuel ay nasa part na po tayo kung saan ang Israel ay nais po nilang maging katulad ng ibang mga bansa na merong hari. Kasi before that, o bago po niyan, ang Israel po, ang kanilang hari ay ang Diyos mismo. Okay? Di ba dapat magpapasalamat ka at makokontento ka at dapat maging masaya ka na mismo yung naghahari sa inyong bansa ay yung Diyos. No, sa lahat ng korupsyon ngayon sa pinakamataas na level, di ba? Nagbabatuhan po ng korupsyon ang presidente natin sa kay ganito. Tapos lumabas pa ngayon yung video ni Zaldico na ibinabato din kay Romualdez at kay BBM. Andyan din yung mga accusations against the Vice President. Sa ganitong klaseng kaguluhan, sino sa inyo ang gustong Diyos na lang ang maghari sa atin? I think lahat tayo hugusin Diyos, sana Diyos na lang ang maghari. Dahil nga po, punong-puno ng korupsyon ang ating gobyerno. Pero yung Israel, Diyos na ang naghahari sa kanila at ang mensahero ay si Samuel. Pero sabi nila, ayaw na namin kay Samuel. Hindi lang nila madirekta na ayaw na nila sa Diyos. Kaya humingi po sila ng hari at ang ibinigay na hari sa kanila ay si King Saul. Okay? At this time, sa binasa po natin, mapapansin natin kung saan ay in a way, ipinaalala po ni Samuel sa mga Israelita lahat po ng mga kabutihang ginawa ng Panginoon sa kanila. So, ang mensahe po natin ngayong umaga ay may pamagat po na moving forward in the grace of God. Yung paglalakad o pag-usad natin sa biyaya ng Panginoon. Sino po sa inyo ang familiar dito sa kids nursery rhyme o parang nursery rhyme na Humpty Dumpty? Familiar ba kayo doon? Okay, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. And all the king's horses and all the king's men could not put Humpty Dumpty together again. Ano po yung object na si Humpty Dumpty? Surprise egg ba yon o egg lang? Nakita nyo yung picture, si Humpty Dumpty ay isang napakalaking itlog na nakaupo sa wall. Tapos bigla po siya nalaglag at tapos hindi na po siya kayang ibalik, dahil nabasag. Meron po bang nakabasag na ng itlog at tinry po yung buuin pa ulit yung itlog? Okay? Dito sa amin, one time, may isang tray ng itlog. Sa lahat ng pwede kong mabasag na itlog, yung baog pa na itlog talaga yung nabasag ko. Kumalat yan dyan sa buong kusina. Okay? Lahat ng mga gamit dyan, nilabas namin. Kasi, grabe yung amoy talaga. Punong-puno ng baho yung buong bahay. And now, I raised or I shared with you and I reminded you of the story of Humpty Dumpty. Kasi ang gusto ko pong ibahagi sa ating ngayong umaga is ang tanong na kapag ako ba ay nagkasala sa Diyos, kapag ako ba ay namuhay sa kasalanan at ako ba ay nawasak ng kasalanan, punong-puno ng karumihan, meron pa kayang pag-asa para sa akin na magsimula muli? Okay? If I have sinned against God, katulad po ng ginawa ng mga Israelites, that they rejected God, okay? Tanilikuran nila yung Diyos bilang hari at sabi nila, palitan mo, bigyan mo kami ng taong hari. Okay? At tinawag ng Panginoon na ito ay malaking pagkakasala. Katulad po natin, when we have sinned against God, do we have another chance? Okay? Meron pa po bang opportunity na muling makapagsimula po at sa paglakad natin sa Panginoon? Okay? So, yun po ang gusto kong sagutin natin ngayong umaga. Also, siguro minsan nagtataka kayo kung ano yung pinagkaiba
ng expression na moving on at saka yung moving forward. Ano kaya pinagkaiba pag sinabi mong, ay gusto ko nang mag-move on, doon sa pag sinabi mong, ay gusto ko nang mag-move forward? Okay? Kasi kadalasan, naririnig natin yan. Pag sinabi ng tao na gusto ko nang mag-move on, ibig sabihin niya, noon nakatali siya doon sa nakaraan. Okay? It could be love life, it could be yung kanyang childhood na hindi maganda, it could be yung kanyang trabaho na napaka-toxic, it could be mga kaibigan na nagdala ng kasiraan sa kanyang buhay. Sasabihin niya, gusto ko nang mag-move on. Ang ibig sabihin niyan, para kang nakakadena noon, okay, nakatali ka doon, na gusto mo nang makalaya doon sa past. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng move on. Pag sinabi naman ng taong gusto ko nang mag-move forward, ibig sabihin niyan, unang-una, naka-move on na siya, nakalaya na siya doon sa kanyang nakaraan. Pangalawa, gusto niya nang magkaroon ng positive na hakbang sa buhay niya. Okay? At ang gusto ko pong tumbukin natin ngayong umaga is the truth, ay yung katotohanan patungkol po sa pag-usad o yung pag-move on natin pagkatapos po nating madapa sa pagkakasala. Okay? Kasi hindi naman po, ang iba kasi, sasabihin nila, once nagkasala ka sa Diyos, wala ka na talagang chance. Once na tumalikod ka sa Panginoon, wala nang balikan yan. Okay? Pero gusto ko pong ipakita sa inyo yung hiwaga po ng biyaya at ng awa ng Panginoon sa atin. Okay? Dito po sa binasa natin. Now, how do we move forward in the grace of God? Paano po ba tayo makakaabante o makakahakbang pagkatapos po ng seryoso o napakabigat na pagkabagsak natin sa kasalanan? Okay? Paano kaya natin gagawin yan? So, unang-una po na gusto ko yung ibahagi is in fact, tatlo lang po dito. Okay? Number 1, you move forward by looking back. Okay? Lumingon ka. Pangalawa, you move forward by looking into yourself. Okay? Siyasatin mo yung sarili. At pangatlo po, you move forward by looking up to God. Okay? So again, you look back, lumingon ka. Pangalawa, you look into yourself. Siyasatin mo ang iyong sarili. Pangatlo po ay you look up to God. These are some of the basic steps on how we can move forward. Kung napapansin nyo, pagkatapos na tanungin ni Samuel itong mga taong ito, sabi niya, meron ba akong ninakawan sa inyo bilang leader ninyo? Meron ba akong niloko sa inyo? Meron ba akong tinanggap na suhol na galing sa inyo? Okay? Ang sagot lang nila, wala. Okay? Wala kang niloko, wala kang inusig, wala kang tinanggap na suhol galing sa amin. At ang Diyos ang makakapagpapatuo dyan, Samuel. Okay? So after na maklear ni Samuel ang kanyang pangalan, ang next po na ginawa ni Samuel dito ay pinakita sa kanila lahat po ng kabutihan na ginawa ng Panginoon, hindi lang sa kanila, kundi binalikan ni Samuel po ang mga panahon kung saan itong kanilang mga ninuno, okay, ay mga alipin po sa bansa ng Egypt. Okay, naalala nyo yung kwento na, di ba kanina na-mention yata ni yung isa sa mga nagsalita dito, si Joseph. Si Joseph na pinagtulungan ng magkakapatid, na ibinenta bilang alipin, napunta sa Egypt, nakulong, hanggang sa ang Panginoon ang nagtaas sa kanya, at ang Panginoon, ang layunin pala ng Panginoon doon, ay dahil magkakaroon po ng napakatinding gutom sa Egypt, at nilagay niya si Joseph doon para ma-preserve ang buong bayan ng Israel, kasama yung Egypt. Okay? Hindi ang Egypt ang niligtas ng Panginoon doon. Ang niligtas ng Panginoon kung bakit nilagay niya si Joseph sa Egypt ay unang-una yung angkan ni Israel, at nadamay na lang po yung Egypt dahil andun po yung mga imbakan ng mga pagkain. Okay? Now, after noon, dumami ang mga Hudyo sa Egypt. Sabi ng mga Egyptians, ay nako, napakadami na nila. Okay? Baka kasi sa sobrang dami nila ay bigla na lang tayong sakupin. Kaya ang sinabi ng bagong Pharaoh, sabi nila, gawin natin silang mga alipin. Okay? Hanggang sa umiyak sila sa Panginoon. Hanggang sa pinadala ng Panginoon si Moses, pinadala ng Panginoon si Aaron,
hanggang sa hinati ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng mga plagues, di ba? Yung mga frog, yung mga lisa, yung mga kuto lisa, yung pagkamatay ng kanilang mga hayop, hanggang sa namatay po yung mga panganay ng mga anak. Hanggang sa hindi na nila kinaya, pinalaya yung mga Israelites, hinati ng Panginoon yung Red Sea. Okay? Tumawid sila sa Red Sea na walang bangka. Okay? Hanggang sa ang Panginoon na mismo ang naggabay at nag-alaga sa kanila, nagpakain sa kanila sa wilderness. Okay? Yun po ang inisa-isa ni Moses sa kanila. Okay? Moses reminded them, sabi niya, it is the Lord that delivered, okay, na nagpalaya sa mga Israelita. Ang Panginoon mismo ang siyang nagdala ng kaligtasan sa kanila. Okay? Kaya nga sa may verse 6, sabi ni Aaron, sa may verse 7, sabi ni Samuel, now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord for all his righteous acts of the Lord, which he did to you and to your fathers. Okay? Sabi ni Samuel sa kanila, manatili kayo at ipapaalala ko sa inyo lahat ng kabutihan ng Panginoon. Alam niyo sa atin po, okay, pagkatapos po natin bumagsak sa kasalanan, alam niyo kadalasan ang kailangan nating gawin ay hindi magpaka-busy. Maraming tao ang iniisip nila kapag sila ay may problema o nagre-recover sa pagkakasala, sa pagkabagsak, sasabihin nila ay magpaka-busy ako. Okay, kailangan ko maging busy. When in fact, the advice, you know, yung utos po ng Panginoon sa atin ay you stand still, manahimik ka, okay, tumayo ka dyan, manatili ka, at alalahanin mo lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Balikan mo, you have to look back, balikan mo lahat ng kabutihan ng Panginoon sa iyo. Kasi alam nyo, pag inalala nyo lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay nyo, doon manggagaling yung espiritu ng pagsisisi sa kasalanan. Sasabihin mo sa sarili mo, sa lahat ng kabutihan, okay, sa lahat ng kabutihan ng Panginoon sa akin, bakit ko pa kaya nagawa yun? Okay? May isang Kristiyano noon na may threat sa kanya, tinakot siya na sabi niya, pag hindi mo talikuran ang Diyos mo, papatayin ka namin. Alam mo, sagot niya, sa tanang buhay ko, sa tagal ko sa mundong ito, ni isang beses walang ginawang masama ang Diyos sa akin. Okay? At ngayon, tatalikuran ko ang Diyos ko, hindi karapat-dapat ang Diyos ko na talikuran ko sa lahat ng kabutihan niya sa buhay ko. Kaya if you want really to move forward from your sin, after you have been rebuked, okay, after napaalalahanan ka, manatili ka at bilangin mo, isipin mo, balikan mo lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa iyo. You have to sit down, be still, because if not, busyness hinders appreciation of the goodness of God. Yung magpapaka-busy ka at yung wala ka ng oras para pag-isipan at pagbulay-bulayan lahat ng kabutihan ng Panginoon, hindi ka darating sa punto ng buhay mo na ma-appreciate mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Kailangan mong manatili. Kailangan mong tanggalin muna yung mga distraction sa buhay mo at alalahanin lahat ng kabutihan ng Panginoon. Because looking back and remembering God's righteous and faithful acts paves the way for the road before you. The point is, pag lumingon ka at nakita mo ang lahat ng kabutihan, okay, na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, yung kasi yung magiging yung dadaanan mo, yun yung magsiset ng road, okay, ng lalakaran mo sa buhay mo, na alam mo na kung naging tapat ang Panginoon sa iyo nung nakaraan, sigurado tapat ang Panginoon ngayon at magiging tapat pa rin ang Panginoon sa kinabukasan. Look back. Okay? Kahapon nag-Bible study po dito ang mga seniors, no, kasi we celebrated our first year ng Bible study ng seniors. Ang ginawa po namin ay bilangin at isipin lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay namin. In fact, sa Book of Psalms, may kita nyo dyan, si King David mismo nagtanong, sabi niya, ano kaya ang pwede kong
ibigay o ialay sa Panginoon sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa buhay ko. Okay? Kayo po personally, masasabi nyo ba na naging mabuti ang Panginoon sa inyo? Okay? O baka naman puro na lang problema ang binibilang natin. O baka puro na lang mga kamalasan sa buhay natin yung mga iniisip natin. Okay? Minsan, upuan nyo din at balikan nyo lahat ng kabutihan ng Panginoon. In fact, the mere fact na nandito ka ngayon at nakaupo ka at nakikinig ka sa salita ng Panginoon at buhay ka, ay patotoo ng Panginoon na naging tapat siya sa mga kalululuhan nyo, sa mga magulang mo, hanggang ngayon ay tapat pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Okay? Alalahanin nyo lahat ng kabutihan ng Panginoon dahil yan po ay magdadala ng totoong pagsisisi at pag-appreciate sa kabutihan ng Panginoon. Number 2, so you look back to the goodness of God. Number 2, you look into yourselves and acknowledge your sin. Okay? And acknowledge your sin. Siyasatin mo ang sarili mo, okay? At aminin mo ang iyong pagkakasala. Now, sa balikan po natin yung sa chapter 12 kanina, no? Okay? Sabi sa may verse 12, and when you saw that Nahash, the king of the children of Ammon, came against you, nung lulusubing kayo ng mga anak ni Ammon, ng kanilang hari ay si Nahash, ang sinabi ninyo na gusto naming merong maghari sa amin, samantalang ang Diyos, ang Panginoong Diyos, ang inyong hari. Okay? Yun mismo ay pagkakasala na dahil nga itinakwil nila ang Panginoon. Hindi lang nila madiretso ang Panginoon. Now, kadalasan, okay, ito po ang katotohanan sa buhay natin. Kadalasan, kapag hindi po natin inaalala at pinagbubulay-bulayan ang kabutihan ng Panginoon, okay, nagdadala po yan ng pagdududa, ng pagkatakot, kasi hindi mo kasi masabi sa sarili mo na tapat ang Panginoon dahil hindi mo nga iniisip ang katapatan at hindi mo binabalikan yung katapatan ng Panginoon sa buhay mo nung ikaw ay may mga pinagdadaanan pa. Okay? Kapag hindi mo yan binabalik-balikan at hindi mo iniisip, hindi mo kinakanta yung count your blessings, name them one by one, hindi ka ngayon magkakaroon ng pananampalataya o matibay na pananampalataya at malalim na pananampalataya dahil nga yung isip mo punong-puno ng pag-aalala at hindi po siya napapalitan ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Look back and think about the goodness of God and your doubts and your fears will go away. Kaya lang itong mga Israelites, hindi nila alam yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila at sa buhay ng kanilang mga ninuno. And that is why they rejected God as their king. Okay? Hindi nila alam kung anong ginawa ng Panginoon. Alam nyo one time, ito bigyan ko pa kayo ng assignment. Kung komportable kayong gawin, one time umupo kayo, upuan nyo yung mga magulang nyo. Okay? O yung mga lolo't lola nyo at tanungin nyo, may mga times ba na-experience nyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay nyo? Okay? May times ba na hindi nyo maipagkakaila na ang Diyos mismo ang gumulaw sa buhay nyo at iniligtas kayo sa kapahamakan, nagbigay ng inyong pangangailangan? Sigurado may mga kwentong yan. Hindi kwentong kababalaghan kundi kwentong ng patotoo sa kabutihan ng Panginoon sa kanila. One time, okay? Tanungin nyo. Okay? Magandang pag-usapan din yan, no? Kasi sigurado punong-puno ng ganyang memories ang mga mas matatanda sa atin. Okay? Now, in verse 16, tingnan nyo po. Sabi dito, now therefore stand and see this great thing. Diba? After na ibinigay ng Panginoon yung hari na hiniling nila, sabi ni Samuel sa kanila, manatili kayo at tingnan nyo, panoorin nyo ang gagawin ng Panginoon sa inyong harapan. Sabi niya, di ba, panahon ng pag-ani ngayon ng mga trigo.
Meron na ba kayo nakitang nag-ani ng mga pananim na tag-ulan? Parang wala, no? Okay? In fact, kinakatakutan niya ng mga aani kasi masisira po yung kanilang mga aanihin. Sabi ni Samuel sa kanila, ngayon ay panahon ng pag-ani. Pero sabi niya, hihiling ako sa Panginoon para padalhan kayo ng mga kulog, okay? At ulan, at nang makita nyo ang tindi ng kasamaan na ginawa nyo sa inyong Panginoon, nang kayo ay humiling ng hari. Okay? Grabe, no? Summertime. Kung kailan wala kayong masyadong makikitang pag-ulan at pagkidlat at pagkulog, pinadalhan sila ng Panginoon. Okay? Sabi niya, see for yourselves. Now, bakit kailangan, magtatanong kayo, bakit kaya kailangan makita namin at maranasan namin yung kamay ng Panginoon o yung bigat ng kamay ng Panginoon sa aming mga kasalanan? Ba't kailangan naming makita yan? Okay? Bakit kailangan ipadanas ng Panginoon sa atin yung bigat ng kanyang kamay kapag tayo po ay nagkakasala? Okay? Kailangan iparanas ng Panginoon yan. May experience nyo yan pag tumalikod kayo sa Panginoon, nagkasala kayo sa Panginoon, may experience nyo yung bigat ng kamay ng Panginoon. Kasi gustong ipakita ng Panginoon sa atin kung gaano kasama, okay, yung ating mga kasalanan sa kanyang harapan. Kung gaano nating sinuway at nilapastangan yung kabanalan ng Panginoon, kailangan ng Panginoon ipakita sa atin. Kumbaga, proportional po yung kung gaano katindi yung kasalanan mo, ganon din ipapakita ng Panginoon yung kaparusahan ng kasalanan. Okay? Otherwise, uulit-ulitin mo yan. Okay? Tingnan niyo po yung mga taong akala nyo ay, di ba, sa one time si King David din, sabi niya, bakit kaya ganun, Panginoon? Yung mga corrupt, yung mga masasama, yung mga mamamatay tao, at lahat ng mga yan, sabi niya, parang lalong tumataba, lalong lumalakas, lalong nagiging makapangyarihan. Pero sabi niya, nung siya ay dumako sa tahanan ng Panginoon, doon niya nakita yung katapusan at kaparusahan ng mga taong masasama. Okay? Now, in verse 19, sabi niya, kaya andyan pa po ba kayo? Okay. Sige, mamaya, baka tinatawag na po kayo ng liwanag, ha? Okay? Verse 19, and all the people, kasi sa may verse 18, and Samuel called unto the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. Alam nyo, the last time na na-experience ng mga Israelita yung kapangyarihan ng Panginoon, na niyanig po niya yung Mount Sinai. Nasa paanan sila ng bundok ng Sinai, tapos niyanig ng Panginoon yung buong bundok. Okay? Na mismo sila nagmakaawa na wag na lang silang kausapin ng Panginoon dahil sa sobrang takot nila sa kapangyarihan ng Panginoon. Pinaranas po ulit ng Panginoon sa kanila. And in verse 19, and all the people said to Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not. Grabe, no? Sa takot nila. Alam niyo ba kung gaano lang kabilis gawin ng Panginoon? Kung gusto niyang kitilin ang buhay ng isang tao, okay? Napakadali lang. Napakadali lang. I think napanood. Sino ba nanonood sa inyo dito ng parang rap ng mga Pinoy na yung anong tawag doon? Flip top ba tawag doon? Tama ba? Tama. Si Ariel parang nag-join yata ito. Alam? Ngayon. Yeah, joke lang. Napanood niyo ba yung isang tao na parang ginawa niyang katatawanan ng Panginoon, na bigla siyang nawala ng boses, na hindi niya kahit uminom siya ng tubig, hindi kayang bumalik yung boses niya. I believe that was really an intervention from God. At yung mga taong nagyayabang sa harapan ng Panginoon, tapos bigla na lang bumabagsak, nagko-collapse na walang reason. Okay? Diba? Familiar kayo doon? You know? Hindi napahiya siya, hindi niya kaya ibalik yung wala siyang magawa. Kahit anong gawin niya, walang lumalabas na ayaw bumalik ng normal na boses niya. You see, tayo po, kung iisipin lang natin yung laki ng mga kasalanan natin na ginagawa sa Panginoon, okay? Isang iglap lang po kaya kang bawian ng buhay. Pero yung bigyan ka pa ng Panginoon ng chance na pagsisihan yung kasalanan mo
at talikuran yung kasalanan mo at magpatuloy ka sa buhay na ito, yan po ay awa at biyaya lamang ng Panginoon. Now, sabi nila, ang kasalanan namin ay humiling kami ng hari. Now, sa tingin nyo, ano kaya ang mali kapag humiling ka ng hari? Alam nyo bang bibigyan naman talaga sila ng hari ng Panginoon later on? Kaya lang ang naging motivation po nila ay yung hindi na sila nakontento sa Panginoon bilang hari. Alam niyo, may mga bagay sa buhay natin na sa tingin natin ay tama. Sa una, tama naman, mabuti naman. Pero later on ay nagiging masama. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Yung pag-aasawa ay mabuti. Pero yung mag-asawa ka nang hindi mananampalataya at walang takot sa Diyos ay masama. Okay? Yung pagtatrabaho ay mabuti. Pero kapag yung trabaho mo ay nilalayo ka sa Panginoon, nagiging masama. Yung pera ay mabuti at kagamit-gamit, pero kapag inibig ang pera, ay nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. Yung pagtulong ay mabuti, pero yung tumulong ka dahil meron kang personal na interest, may agenda ka, ay nagiging masama. Yung paglilingkod ay mabuti, pero yung paglingkod para lang ikaw ay sumikat, katulad ng ginagawa ng mga ibang influencer, no, na tutulong pero dapat may kamerang nakatutok, okay, dapat ay sumikat, ay nagiging masama. Yung paghiling nila sa Panginoon ng hari ay hindi masama. Mabuti yon kasi gusto nila ng hari. Pero yung paghiling nila sa Panginoon ng hari dahil hindi na sila kontento sa Diyos at ayaw nilang sumunod sa Diyos ay naging isang malaking pagkakasala. Kaya ang challenge ko po sa atin, minsan pag may mga hinihiling tayo sa Panginoon, okay, tingnan po natin yung mga motivation natin, yung motibo natin kung bakit tayo humihiling sa Panginoon. Tanungin natin sarili natin, ito ba ay naaayon talaga sa kalooban ng Panginoon? Panginoon, gusto ko po ng ganito. Tanungin nyo sarili nyo, ito ba ay kalooban ng Panginoon? Panginoon, hinihiling ko po ng ganito. Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Panginoon? Okay? Kasi kung ang hinihiling natin sa Panginoon ay hindi po naaayon sa kanyang kalooban, nagiging pinanggagalingan po yan ng kasamaan. At yan po ay maglalayo sa atin sa Panginoon. Okay? So you look back to the goodness of God, you look into yourselves and acknowledge your sins. After all, in 1 John 1:9, sabi ng Biblia, if we confess our sins, He is faithful and just, or just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? Kapag na-realize mo na nagkasala ka sa Panginoon, pagsisihan mo, aminin mo sa Panginoon, at talikuran mo, at ikaw ay papatawarin ng Panginoon. And finally, okay, sa pangwakas po na point, okay, so you look back to the goodness of God, you look into yourselves and acknowledge your sins, and you look up to God and not turn aside with hearts ready to obey. Okay? Ito yung magandang bahagi dito, yung sinasabi ko kanina. After kong malugmok sa kasalanan, bumagsak sa kasalanan, meron pa bang chance? Meron pa bang biyaya na para umusad ulit at bumangon ulit at maglingkod sa Panginoon? Okay? Tingnan niyo po sa may verse 20. Umpisahan ko po sa may verse 14. Ang sabi dito, if you will fear the Lord and serve Him and obey His voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. Okay? And in verse 20 sabi dyan, and Samuel said unto the people, fear not. After nilang makita yung kapangyarihan ng Panginoon sa kulog at sa kidlat at sa pag-ulan, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel, sabi niya, huwag kayong matakot. Sabi no, ganda no. Yan ang mensahe po ng magandang balita. Yung makita mo yung iyong pagkakasala at makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos at ang Diyos mismo ang magsasabi sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na huwag kayong matakot. Okay? Sabi niya, fear not. Totoo, ginawa nyo itong napakalaking pagkakasala, this wickedness, sabi niya,
Yet, turn not aside. Huwag lang kayong lumayo. Huwag kayong lumiko. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon. Paglingkuran nyo ang Panginoon ng taus-pusong paglilingkod. Ibig sabihin, okay, na-realize nyo ba? Ibig sabihin, ang nangyari dito, nireject nila ang Diyos, humiling sila ng hari, ibinigay ng Panginoon yung hari ng gusto nila, ipinakita ng Panginoon ang kanilang pagkakasala, pero binigyan sila ng Panginoon ng bagong pasimula. Okay? O bagong, fresh start. Kumbaga, ang dami ng sulat, di ba? Minsan, dami yung sulat sa papel. Gusto nyo mag-umpisa ulit, gagawin nyo, tapon, kuha ng bagong page. Kaya alam nyo po, ang Panginoon nagbibigay ng ganyan. Okay? Ang dami mo nang nagawang kasalanan at dumating ngayon yung pagsisisi mo na sa inyong mga kasalanan at bibigyan ka ng Panginoon ng bagong papel. Blankong papel. Okay? At sabihin ng Panginoon, sige, ganito ha, yan yung mga ginawa mo sa buhay mo. Sige, bibigyan kita ng bagong chance. Bagong opportunity na magsimula ka. Huwag mo lang talikuran ang Panginoon. Okay? Maglingkod ka lang sa Panginoon. Huwag kang lalayo sa Panginoon at pagpapalain kita at sasamahan kita. Okay? Yan yung sinasabi ng Panginoon dito sa kanila. Kahit pa yung hari na hiniling nila na pampalit sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, kung yung kayo at ang hari nyo ay sumunod sa akin, maglingkod sa akin, maging tapat sa akin, pagpapalain ko kayo at ang hari nyo. Grabe, no? Para bang, ito ha, ibigyan ko lang yung example. Mag-asawa. Sabi ng asawa, sabi ng wife sa kanyang husband, ayoko na sa'yo. Hindi na ako masaya. Hindi na ako kontento. Maghahanap ako ng iba. Napaghanap ng iba. Kaya lang alam ng husband kung gaano ka kailangan ng wife, ng tulong niya, ng pag-alaga niya, pag-aaruga niya, and all that. Sabi ng asawa, sige, okay lang kahit tinalikuran mo ako, ipinagpalit mo ko, aalagaan pa rin kita. Bibigay ko pang kailangan mo. Basta, okay? Kahit hindi man tayo magkasama, ibigin mo pa rin ako. Can you believe kung kaya mong gawin yan? Or vice versa, iniwan ng lalaki ang babae. Mahal ng babae si lalaki. Nagkaroon ng iba si lalaki. Pero sabi ng babae, sige, tutulungan pa rin kita, iibigin pa rin kita, basta ibigin mo lang din ako kahit magkahiwalay na tayo. Ganun klaseng pag-ibig. Okay? Yan sinabi ng Panginoon sa kanila. Sige, itinakwil niyo ako bilang hari, nagkaroon kayo ng sarili niyong hari, ganyan kalaki yung pagkakasala nyo, sige. Basta, from this point on, moving forward, huwag nyo lang akong talikuran. Huwag lang kayong sumuway sa aking mga utos, maglingkod kayo sa akin, at pagpapalain ko kayo at ang inyong hari. That's the Lord giving His people a fresh start or a new beginning. Kaya ang Panginoon nagbibigay talaga, it is really possible for us to have a fresh start kapag tayo lang po ay naging tapat sa Panginoon at huwag nating tatalikuran ang Panginoon. Now, ang question dyan, bakit kaya gagawin ng Panginoon yan? Bakit ang hirap tanggapin, ang hirap unawain na kayang gawin ng Panginoon yan? Andito po yung sagot sa may verse 22. Tingnan niyo po. In verse 22, for the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you His people. Bakit daw bibigyan ng Panginoon bakit pagpapalain pa rin ng Panginoon ang kanyang ang mga Israelita? Bakit niya sasamahan pa rin at bibigyan ng biyaya ang mga Israelita? Dahil mababait sila? Dahil masunurin sila? O dahil kaibig-ibig sila? No! Sabi niya, gagawin ng Panginoon yan. Dahil tapat ang Panginoon, okay, at hindi niya tatalikuran ang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan. Okay? Alam niyo ang isang pangalan ng Panginoon, you will find that in Deuteronomy chapter 32 verse 4. Yung name na
He is, ang sabi dito, He is the rock. His work is perfect. All His ways are judgment. A God of truth. A God of truth. Yung expression po na God of truth, ang ibig sabihin po niyan, o ang Hebrew word niyan is El Emuna. El Emuna, which means God, the God who is steadfast. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ibig sabihin, ang Panginoon, kapag nangako sa atin, at ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng kasunduan at ng kanyang pag-ibig, hindi magbabago yan. Okay? Hindi magbabago yan. At magpapatuloy ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa atin dahil ang Diyos ay tapat at hindi dahil tayo ay mabuti. Kaya dapat panghawakan nyo yan. Dahil ang Diyos ay Diyos na tapat. Okay? And so, ang reminder lang dito sa kanila, huwag lang kayong magkasala sa Panginoon. At huwag niyong talikuran ng Panginoon. In verse 24, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart. Anong gagawin mo ngayon? Binigyan ka ng Panginoon ng bagong buhay o ng bagong pag-asa, ng bagong chance sa buhay mo. Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Okay? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Paglingkuran mo ang Panginoon sa katotohanan ng buong puso at ulitin ko dito, pag-isipan mo ang lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa iyo. Wag sana natin sayangin yung bagong chance, yung fresh, clean slate, clean piece of paper sa buhay natin na ibibigay ng Panginoon sa atin. Dahil napaka-maawain, napaka-mahabagin, napaka-tapat ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. In summary, okay, kapag kayo po ay nagdududa at natatakot, balikan niyo po yung ginawa ng Panginoon sa buhay niyo. Isa-isahin niyo. Kapag kayo naman po ay sinaway sa inyong mga kasalanan, siyasatin po natin ang ating mga puso. Okay? Aminin natin. Okay? Baka meron tayong mga kasalanan dyan na hindi natin inaamin sa Panginoon at talikuran po natin. At since tayo po ay pinalaya na sa kasalanan, yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, gamitin po natin yan sa paglilingkod natin sa Panginoon. Mamuhay ng may kabanalan, dahil sabi sa Thessalonians, and this is the will of God, even your sanctification. Ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin na tayo po ay mabuhay ng may kabanalan. Okay? Tayo po'y manalangin. Amang banal at Diyos na makapangyarihan, salamat Panginoon sa mga mensaheng ibinigay niyo sa amin ngayong araw na ito. Tunay nga po Panginoon na kayo ay Diyos na mahabagin at Diyos na maawain sa inyong mga anak. Alam niyo Panginoon kung gaano po kami kahina. Alam niyo Panginoon kung gaano namin kakailangan ang magandang balita. Salamat Panginoon sa presensya ng bawat anak niyo sa bahay-sambahan na ito. Higit sa lahat, salamat Panginoon sa presensya at pagpapala ng banal na Espiritu. Salamat Panginoon sa buhay na walang hanggan na ibinigay niyo sa amin ng libre at sa biyaya niyo Panginoon. Ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pakikiisa ng banal na Espiritu at sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y tumayo at awitin ang ating closing hymn. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord be gracious, gracious unto you. Amen, 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 amen.
bless you. And dyan po nagtatapos ang ating pagsamba ngayong umaga. Welcome po sa lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maupo po tayo.